Ito mga bro, para sa mga naka-Rossi Sigma 250, ayan, tama-tama. Meron tayong ginagawa dito, konting share lang mano mga bro. Sa Sigma 250 mga bro, marami ang umaayaw dito kasi nga madaming kalasin. Pero hindi naman totoo yun mga bro. Hindi ganong kahirap kalasin ang Rossi Sigma 250 kumpara nyo sa mga SSX, tsaka SSX 200, tsaka yung Gamma, di ba? Mas madaling kalasin ang fairings niya. Ito, nagkaroon ng issue mga bro, di ba galing ng Bicol yan, hiniram ng kapatid ko. So pagbalik niya dito, nagkaroon ng kunting lagatak yung manibela. Pero wala siyang kabig Pag na-memory no, wala rin siya. Pero may time na pagka iniikot nyo mga bro yung manibela, mayroon siyang lumalagapak na parang sumasabit. So dito, pwede nyo kalasin yan mga bro yung ating butterfly. Okay? Tapos may expose sa inyo yung knuckle bearing. So pwede nyo i-check mga bro kung mayroon tama. Kung mapapansin nyo, binuhusan ko na ng langis yan. Kahit hindi natin hugutin mga bro, ang gawin nyo lang, buhusan nyo ng langis para dumaroy-doy hanggang sa ilalim para matamaan ng langis yung knuckle bearing dun sa ilalim. Okay? So ganoon lang yung gawin nyo mga bro. Tapos syempre hindi dyan natatapos. Lalagyan yan mga bro ng grasa. Lagyan po natin ng grasa yan mga bro, para hindi tayo magalas kasi may kamahalan kasi mga bro yung knuckle bearing ng Sigma 250. Hindi ako nagkakamali, nasa 500 to 800 ang knuckle bearing ng Sigma 250. Hindi kagaya ng ibang motor na makakakuha kayo ng 200, 150 or 300 na knuckle bearing. Tapos maproseso yung pagpapalit kasi nga mabigat. Okay, lalong-lalo na kung wala tayong gamit para iangat yung gulong o iangat yung unahan parte ng motor, nahihirapan tayong magtanggal ng knuckle bearing. Yan. So ngayon, para hindi mga bro, para tumagal mga bro yung bearing nyo, isa kasi mga bro sa dahilan bakit hindi tumatagal yung bearing, nawawalan siya ng lubrication, nawawalan siya ng grasa. Pero pagka na-maintain, kagaya ng DL ko mga bro, ang DL ko ay magti 3 years na yung bearing sa likuran at saka sa harapan. Yung knuckle bearing napalitan ko na, pero yung bearing hindi ko pa napapalitan yun mga bro. Yung tawag dyan, yung pang sniper, yung dating mags napalitan ko na ng bearing yun. Pero yung pang sniper, every 6 months binabaklas ko talaga yun mga bro, binabaklas ko siya para lagyan ng grasa. Ang masamang balita, walang tayong grasa. Ubus na mga bro. Ganun lang ang gawin nyo dyan mga bro, Yan, kagaya nyo, pupunuin natin kasi kita nyo, walang grasa, diba? Lalo na kanina, hindi lang ako nakabidyo kanina. Kanina, nung hindi ko pa binuhusan ng langis yan, tuyo yan. Yan, kakaikot nyo yan mga bro. Nauubusan talaga siya ng lubrication. Diba? Ngayon, gagawin natin, ipapaliguan natin ng grasa mga bro, para smooth ulit ng ating steering. Basta mga bro, ganun sa motor, tumatagal ang mga pyesa kapag nalulubricate nyo. Ganun din sa makina. Ang lubrication ng buong makina is yung ating langis. Change oil kumbaga. Kapag pinabayaan nyo sa change oil na langis, magkakaroon talaga kayo ng problema sa makina. Ganun yan. Ganun din sa bearing, dito sa mga footrest, yung mga tornilyo na hindi nyo nakakalas, kailangan nakakalas nyo yan para lang malagyan ng grasa or ng langis. Ganun yan mga bro. Yan, lalong-lalo sa mga mechanical, di ba? Yan, kunting tips lang mga bro. Pwede nyo naman kalasin ito mga bro yung butterfly para ma-access nyo yung bearing. Ito yung mga, ayan Yan. Tapos, susunod na video natin sa Sigma mga bro, gagawa natin ng solusyon yung ganito. Ayan Ayan. Diba malaki yung clearance? Alam ko, isa ito sa problema ng mga naka-Rossi Sigma. Isa sa problema. Gagawa natin ng paraan to mga bro. Gagawa natin ng malupit na technique para mawala yung ganito. Kung baka kunting play lang. Okay? So, yan mga bro. Siguro hanggang dito lang yung video natin at ayusin pa natin to. Magre-regress pa tayo. Bale mga bro, ito wala naman siyang sira. Ako kasi mga bro sa motor, kapag may kunti akong nararamdaman, chinechi ko na agad para hindi na lumala. Mahirap kasi masiraan kayo sa biyahe. Lalong-lalo na sa mga long ride, sa malalayong mga biyahe. Long ride, malalaking mga biyahe. Natural, pag long ride, malalayong biyahe. Tawa ko dun Okay. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Kunting tips lang. Basta ang payo ko sa inyo mga bro, sa mga followers natin, sa mga subscribers natin, sa mga motor nyo mga bro, huwag nyo siyang tawag dyan, huwag nyo ugaliin na hindi mag-check ng motor. Or kaya ako nagagawa ng tutorial para sa inyo mga bro, para rin makatipid kayo sa labor. Kasi ngayon dumadami ang shop. Minsan may mga mahal, maningil, may mga buraot na mga may-ari ng shop. Yun, pag matapat kayo doon,
yung mga basic sana, ang gusto ko, yung mga basic na mga sira sa motor, kayo na magpalit. Malaking ano rin sa inyo mga bro. Ay, nakaka-enjoy din kaya magpulikot ng motor, lalong-lalo na kung sarili nyo talaga yung motor. Ayan, so baka humahaba pa yung video natin. Ulit, shoutout pala sa ating mga subscribers, kay Mr. Promoter D, bro, congrats. Kay Mariano Brothers, kay Kapropawis TV, kay Idol Moto Vlog, shoutout bro. Kay SMS Winswork, kay Suzuki Winswork, yan, mga tropa natin. Kay Oragon Works, yan. So, hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.